Paano ipares o pagparisen ang Indian ringneck parrot? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating YouTube channel. Kung napadaan po kayo at kung nagustuhan nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So marami tayong mga kahabi na nahihirapan ipares or pagparisin yung kanilang na-avail na Indian ringneck. So narito yung ating maisishare regarding po sa ating topic. Para magpares o magparami ng Indian ringneck parakeet or parrot, mahalaga ang tamang edad, kondisyon at setup ng kulungan. So ito yung practical na gabay. So magbibigay po tayo ng mga pangkaraniwan o yung mga practical na gabay para sa ating pagpapares ng Indian ringneck. Una po, siguraduhin lalaki at babae sila. Madalas nalilito rito. Marami tayong mga kabi na nalilito rito sa pag-identify ng gender ng isang Indian ringneck. Sa lalaki po, may malinaw na ring o guhit sa leeg. Pag nasa 18 months o 1.5 years hanggang sa 3 taon gulang o 3 years old. Sa babae naman po, kadalasan walang matingkad na ring o mas maputla yung kulay ng babae na Indian ringneck. So yun po yung kanilang pagkakaiba. Kung bata pa, pinakamainam ang DNA sexing. So kung bata pa, kasi hindi pa lumalabas yung ring sa leeg ng juvenile o young pa na Indian ringneck. So kailangan ay ipa-DNA sex link. So, siguraduhin natin lalaki at babae. Sa pangalawa po, tamang edad para ipares. Ideal breeding, age nito ay 2 to 4 years old. Huwag pilitin kung sobrang bata pa dahil mahina ang breeding success. So, yun po, dapat pag magpapares tayo ay yung nasa tamang edad na po sila. 2 years old, sa pinaka-ideal yan hanggang 4 years old. So, pangatlo natin na practical na gabay ay yung healthy at compatible na pares. So, wag po nating ipagsama pag hindi po compatible sila. Baka mag-away lang po sila. So, dapat po, ito yung tatandaan natin, aktibo, makinis ang balahibo, malakas kumain, walang sakit. So yun po yung ating ikukonsidera na healthy yung ating ipinagpapares na Indian ringneck at compatible sila. At iwasan ang sobrang agresibong ibon dahil merong mga Indian ringneck na agresibo po. Lalong-lalo na po yung mga babae or hen na Indian ringneck. So kung ayaw niya sa lalaki, talagang aawayin niya po iyan. So yung pang-apat natin, yung breeding cage o aviary. Mas maganda kung maluwag. Recommended, ito po, recommendation lang naman po. Yung minimum around 4 to 6 feet ang haba. 120 cm to 180 cm. 48 inches hanggang 72 inches po yung haba. So yung ginagamit ko na cages para sa ating breeder na Indian ringneck ay 2 foot by 2 foot by 4 feet. So yun po yung ginagamit ko. Mas malaki, mas maganda. Pero yun po sana yung ating minimum na sizes na cages para sa ating Indian ringneck. May tahimik at hindi stress na lugar. So yun po ang maganda. Maglagay ng natural wood perches at
nesting box. So lagyan po natin ng pugad. So yung gamit ko namang nesting box po ay 12 inches by 12 inches by 18 inches po. So yung iba magamit ng 10 by 10 by 12. So nasa inyo na po. Pero yung ideal, mas maganda po yung 12 by 12 by 18. Mas maganda pong yun ang size ng nest box dahil pag maraming na-hatch na mga progenies ay hindi po sila magsisiksikan at wala pong maging casualties na mga chicks. So yung pang-apat po na practical na gabay natin ay pang-lima na po yung breeding diet. Napakahalaga ng pagkain bago at habang breeding season. So ito, isa rin po napakahalaga na gawin natin. Bigyan ng quality pellet or seeds, gulay, malunggay, carrot, pechay, or anything na available sa market o kung sa palengke at kung sa bakuran natin, kung ano pong available at yung mura. Huwag naman yung mas mahal, baka mahirapan tayo sa budget. Ganun din po sa prutas. Kung anong available na prutas, pero merong mga prutas na hindi pwede. Tulad ng avocado, tulad ng buto ng mansanas po, bawal po yan. At meron pang mga ibang prutas na bawal sa alaga nating Indian ringneck. So magbigay din tayo ng calcium source, cattle bone, mineral block, o yung eggshell na dinigdik. So source din po yan ng calcium. So yung buhangin sa dagat, kung malapit tayo sa buhangin sa dagat, ay yung buhangin ng dagat po, meron yung mga shell grits ay pwede nating ibigay. So yun po ay source ng calcium. Egg food o sprout seeds. So yun po ang breeding diet natin. Paglagay din tayo ng malinis na tubig. So yun po yung napaka-importante. Palitan natin sa umaga at sa hapon. Sa breeding season naman po ay karaniwan mas active sila sa mas malamig o mas mahabang daylight transition season. So yung breeding season po nagsisimula yan ng August, buwan ng August hanggang March or April. So meron pang iba hanggang May. So yun po yung breeding season. Kapag ready na, lalaki magpipid sa babae. Mas vocal papasok, lalabas sa nest box. So yun na po yung senyales na magbi-breed na po sila. So yung pangpito natin na gabay at sa practical na gabay, huwag pilitin agad sa pagsamahin. Huwag natin pilitin agad pagsamahin kung hindi pa banded. Ilagay muna sa magkatabing cage yung lalaki at babae. Obserbahan kung nagkaka-interest ang isa't isa. Saka pagsamahin. Kapag laging nag-aaway, paghiwalayin muna. Yung 2x2x4 po na cages ay meron niyang divider. So pwede nyo lagyan muna ng divider. Yung lalaki, ilagay nyo doon sa mayroong nest box area. Yung babae po sa kabila. So obserbahan po natin. Tapos yung mga pedirer nila ay ilagay nyo po sa gitna. So para nagkakakitaan sila. So po tsaka natin sila obserbahan. So yung pang-walo po natin, kapag may itlog na, so iwasang istorbuhan ng madalas. Typical incubation around 22 hanggang 24 days po sila. So karaniwang 3 to 5 eggs po. Yun po ang naiitlog ng isang Indian ringneck. So kung may itlog na po mga kahabi, ay iwasan natin na laging sisidlipin yung nest box. Siguro dahil na-excite tayo, kung napipisa na, baka po ma-stress yung ating mga ibon. So common problem po sa pagpapares ng Indian ringneck. So ito po yung nagiging problema sa ating pagpapares. So nahihirapan tayo sa ipares or pagparisin ang Indian ringneck dahil sa kadahilanan ng hindi compatible ang isa't isa.
So hindi po sila compatible. Kahit male at female na yung ipapares natin, tapos matured na, pero kung hindi sila compatible, ay mahirapan po tayong pagparisin sila. So pangalawa po, kulang sa calcium. So baka hindi tayo nakakapagbigay ng mga calcium source. Tulad nung nabanggit natin, na kailangan magbigay tayo ng mga calcium tulad ng mga cattle bone, mineral block, na mga eggshell. So yun po yung mga meron pa ang mga calcium bet na pwede nating ma-avail sa mga poultry supply. So bigyan natin ng ang calcium yung ating mga inalagaan ibon, dahil yun po ang nagiging source ng problem pag kulang po sa calcium. Sa pangatlo po, yung common problem kung bakit nahirapan tayo pagparisin ay yung stress at saka noisy environment. Baka maingay yung pinaglalagyan natin ng cages or yung kulungan, or baka nai-stress sila. Tapos yung common problems po, yung mali ang sex or gender ng isang ibon. Baka na hindi tama yung pag-gender natin sa kanila. Much better kung di po tayo sigurado ay ipa-DNA po natin. Dahil yun po ay 99.9 na result sa DNA. Yung last natin na common problems, yung overcrowded cage. Baka sa isang kulungan, napakarami nila ron, kaya nahirapan magpares ang Indian ringneck. So hope mga kahabi, meron tayong natutunan dito sa ating talakayan kung paano ipares o pagparisin ang Indian ringneck. So recap po tayo sa ating talakayan ay siguraduhin lalaki at babae. Pangalawa po, tandaan natin na nasa tamang edad na para ipares. Pangatlo po, healthy at compatible na pares. Dapat compatible sila sa isa't isa. Yung breeding cage natin at yung aviary. Yung breeding diet, breeding season, huwag pilitin agad pagsamahin kung hindi pa sila banded. At yung last but not the least, kapag may itlog na, ito yung napakagandang parte pag meron na silang itlog. So doon po yung napaka-excitement. So hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan sa ating talakayan kung paano ipares o pagparisin ang Indian ringneck. At kung nagustuhan nyo yung ganitong talakayan, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So tandaan din po natin, i-consider din natin yung common problem. Baka nakikita natin sa ating mga ibunan kaya hindi po sila nagpapares, yung hindi compatible, kulang sa calcium, stress, noisy environment, mali ang sex, at last but not the least, overcrowded sila sa cages. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman kung paano ipares o pagparisin ang Indian ringneck. Mabuhay and God bless. Shoutout po sa lahat ng mga sumusuporta. Shoutout po sa lahat ng mga patuloy na tumatangkilik sa ating channel. At shoutout po sa mga silent viewers. Maraming po salamat sa inyo. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.